pinaninindigan ng defense panel. At yun din ang mga pinagdadaldal, sinasabi sa propaganda ni Harry Roque para hindi pag-usapan yung kanyang sariling problema, pag-usapan yung problema ng iba. Huwag kami, Harry Roque. Alam namin yung ano mo, alam namin yung laro mo. Hindi mo kami maluloko. Hello po mga kababayan, mga manoy, mga manay, mga tugang, si Dante Maravillas po. Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin si Harry Roque kasi dumaldal na naman po si Harry Roque. Ako tingin ko, itong si Harry Roque, kating-kati talaga po na magsalita. Gusto niya dumaldal siya ng dumaldal. Siguro pag hindi ito nakapagsalita, ang feeling niya siguro, mga kababayan, sumisikip yung kanyang dibdib. Pero alam natin, ang intensyon ni Harry Roque kung bakit daldal siya ng daldal ng kung ano-anong mga bagay para lang i-cover up niya yung sarili niyang problema na kinasangkutan. Kaya ang topic niya, kung ano-ano po ang pinakikialaman. Ayan ba? Sabi niya dito, BP Sara trial unconstitutional, invalid in the 20th Congress. Sabi ni Atty. Harry Roque, medyo maayos pa yung itsura niya rito. Hindi pa pasmado. File photo niya yun, mga kababayan. Nung nasa poder pa siya. Spokesperson ni Digong. Pero ngayon po, palaboy na kasi si Atty. Harry Roque doon sa Europe. Nangayayat na po. Parang nalipasan ng gutom. Naging yagit na po si Atty. Harry Roque dahil sa kanyang katarantaduan. Di ba po? Ano, tingnan niyo, nangangayayat siya. Yang mga ngiti niya po, mga kababayan, punong-puno ng pait. Plastic lang yung kanyang ngiti para isipin ng mga mamamayang Filipino. Okay siya. Pero tingin natin, grabe na stress niya, no? Ni Atty. Harry Roque dahil sa kanyang katarantaduan. Ito naman mga kababayan yung panibago niyang pahayag. Yung impeachment case daw laban kay Vice President Sara Duterte is both unconstitutional and procedurally defective, urging the Senate to dismiss the complaint outright. Sabi ni Risa Hontiveros, umuwi ka na rito. Yan o. Hontiveros rebukes Roque who sought her ouster. Stop being a fugitive. Mamaya, pag-usapan natin itong ibang issue din ito, mga kababayan. Yung tungkol siya doon sa mga testigo o sa isang testigong bumaliktad na nakusasyon ni Harry Roque, binayaran daw. Yung testigo laban kay Kibuloy, ni Risa Hontiveros, binayaran daw ni Risa. Bukas magpa-file po ng kaso. Pupunta sa NBI, mga kababayan si Risa Hontiveros para mag-file ng reklamo. Ngayon, balikan natin muna itong unang statement ni Atty. Harry Roque. Unconstitutional daw. Both unconstitutional and procedurally defective. Talagang burugsukan nitong si Atty. Harry Roque. Lahat baliktad yung sinasabi. Ang unconstitutional po, yung motion to dismiss ni Bato. Di ba? Yun ang malinaw. Unconstitutional at yung sinasabi ninyong procedurally defective. Yun mismo na aksyon ng inyong mga kaalyadong senador, lalo na po si Bato, si Alan Peter Cayetano, si Bongo, si Robin Padilla. Lahat ng aksyon nila unconstitutional. Saan dinidescribe po ninyo na unconstitutional? Yun mismong galawan ng mga kaalyado ninyo. Pero yung kaso mismo, filed. Impeachment case filed or transmitted by Congress na sinasabi ninyong unconstitutional, procedurally defective, malinaw na baseless po yung pag-remand at saka motion to dismiss na inalaw ni Chis Escudero, imbes na i-out of order yung motion, yon ang malinaw. Hindi ako nagsabi niyan. Yon ang malinaw na unconstitutional.
sabi mismo ng mga constitutional experts. Mas kami maniniwala sa mga constitutional experts tulad ni Atty. Rene Sarmiento kasi constitutionalist siya. Saka si Christian Monzon. Sila yung nag-draft ka ng konstitusyon. Credible sila to speak of the constitutionality and unconstitutionality ng mga aksyon na ginawa ng Senado at ng Congress through the prosecution panel na nag-transmit ng impeachment case sa Senado. Kayo man lang po yung nagsasalita na ganyan. Kasi yung pag-iisip ninyo, tawag dito sa amin suhi. Baliktad. Baliktad yung pagkaintindi. Tama? Harap-harapan yung pagpilipit ninyo sa ating saligang batas. Mismong yung ating mga legal luminaries, mga deans, former justices ng Supreme Court, Chief Justice, Senior Associate Justice, tulad ni Carpio at ni Renato Pono. Imagine, mga bigatin po na mga abogado ang nagsalita, alangan mang maniwala kami sa inyo na isang pugante. Di ba? Wala kayo pong credibility. Kung talagang naniniwala kayo dyan, sumama kayo sa defense team ni Sara Duterte. Kaya nga lang, ayaw man ninyong umuwi. At saka, dyan nga, nag-apply ka kay Sara Duterte na maging defense lawyer ni Digong sa kanyang ICC case. Tinanggihan ka, ang ibig sabihin, pati si Sara Duterte walang tiwala sa pagiging abogado po ninyo, international lawyer. Hindi siya naniniwala. Kasi kung naniwala siya, sinama ka sana sa team. Di ba? Ang ginawa ni Sara Duterte, si Kaufman, gawin kang parte ng defense team. Talagang tinanggihan ni Sara. Sabi ni Sara sa'yo, ayusin mo daw muna yung buhay mo. Yung asylum application mo, na ang sabi ng DOJ, ang nakarating sa kanilang impormasyon, denied. Wala ka pong credibility to speak on this. Lagi po kayong nakikisawsaw. Maniwala kami kung umuwi ka rito at sumama ka sa defense team ni Sara Duterte. Pag tinanggap ka, lang malabo nga, dyan nga sa dahig, ayaw kang kunin ni Sara, dito pa sa Pilipinas. Di ba? Sabi dito sa balita, mga kababayan ng Bilyonaryo News, in a Facebook live session, Rocky backed the Vice President's position that the fourth impeachment complaint filed against her violates the 1987 Constitution. Once impeachment per year rule. Sabi ni Roque, bilangin mo 1, 2, 3, 4. Hindi mo kailangan ng Doctorate of Laws para maintindihan na labag ito sa saligang batas, sabi ni Roque, referring to the sequence of 4 separate complaints filed in late 2024. Talaga ito si Roque. Kinokomplika yung mga simpleng bagay. Pinaliwanag na yan ng mga congressmen, ng House prosecutors. Walang violation sa 1-year bar rule. Yan ito yung malinaw. Impeachment fact check. Yes, 4 complaints were filed against VP Sara Duterte. But under the 1987 Constitution, only 1 impeachment proceeding can be initiated per year. The Supreme Court says a proceeding is initiated only when a verified complaint is filed and referred to the House Committee on Justice. Malinaw yung tatlo. The first 3 complaints were not referred. Ang ni-refer, mga kababayan, in fact, hindi man ni-refer, kundi diretso na. Kasi it was endorsed by 215 lawmakers, yung 4th complaint. So as it was endorsed, yung 4th complaint, noong February 5 ng 215 lawmakers, yon ang naging official impeachment proceeding. This means the articles of impeachment are constitutional and valid. Ito yung valid. Ito kasi, di man po ni-refer.
Yon ang pilit mga kababayan na pinaninindigan ng defense panel. At yun din ang mga pinagdadaldal, sinasabi sa propaganda ni Harry Roque para hindi pag-usapan yung kanyang sariling problema, pag-usapan yung problema ng iba. Huwag kami, Harry Roque. Alam namin yung ano mo, alam namin yung laro mo. Hindi mo kami maluloko. O ito si Harry Roque sa kanyang mga argumentong walang kakwenta-kwenta. Pero pakinggan natin para mapag-usapan natin. 5 million. Ito po ay hiningi ni Inday Sara para sa taong 2023 at Ay, iba man pala yun. Mali yung nire-replay natin. So sabi dito, beyond the constitutional issue, Roque also questioned the validity of allowing the Senate to try an impeachment complaint transmitted by now defunct 19th Congress, emphasizing the Senate rules consider all unfinished business terminated once a new Congress begins. Hindi niya ito Amerika, sa Pilipinas. Kailangan ng bagong quorum para makapagdesisyon ang Senado. Tingin ko mga kababayan, si Atty. Harry Roque ang advisor ni Bato ng mag-motion to dismiss. Kaya nalagay sa kahihiyan sa buong mundo ang Senado na nagmukhang defense lawyer na po ni Sara imbes na umaktong senator judge. Huwag kayong magpapa-advise dito kay Atty. Harry Roque. Pag nagpa-advise kayo kay Atty. Roque, mapapahama kayo. Kasi tingnan nyo, yung kanyang ang sarili, hindi niya ma-advisean. Nagkandalitsi-litsi yung kanyang buhay. Mga kababayan, pumasok kasi, abogado siya. Pero pumasok sa kung ano-anong katarantaduan. Ayun, may kasong walang bail, non-bailable, qualified human trafficking. At ngayon, isa siyang pugante. Paano mo papaniwalaan ang mga sinasabi ng isang abogado na pugante? O, di ba? Yan sabi dito ni Roque. Roque warned that proceeding with a case born out of expired congressional authority and constitutional violations could amount to grave abuse of discretion. If this is not a clear violation of process, what is? May lakas ka pa ng loob na magsabing violation ng process. Ang violation ng process, yung pagtakas mo. Binibigyan ka na nga ng due process. Pagkakataon na ipaliwanag yung mga kinasangkutan mong problema, tumakas ka. Yun ang clear violation of process. Due process na binibigay nga sa'yo. Ayan, tuloy, puganti ka ngayon. May mga violation of process ka pang nalalaman. Roque concluded by calling on the Senate to weigh not only the legal merits but also the wisdom of prioritizing such a case amid more pressing national concerns. Yung impeachment case po kay Sara Duterte is a pressing national concern. Kasi imagine sa Article 1, yun ang pagbabanta sa ating Pangulo. Imagine kung i-execute ni Sara Duterte yung kanyang pagbabanta laban sa ating Pangulo. Patayin ni Sara, si may kinontrata na siya. No joke, no joke. O diba? Magkakagulo yung ating bansa. Kasi siya pati ang successor. Siya yung uupo. Imagine that. Anarchy will reign. There will be chaos in the streets. So this is a pressing national concern. Na dapat yung banta sa ating Pangulo mawala. Ano pa ang pinaka-importanting issue? Yung paggastos niya ng confidential funds. Na sana nagamit yon sa tama. Pero ang nagkinabang po, mga chichirya, mga kaluluwa, ghost beneficiaries po, chinek sa Philippine Statistics Authority, non-existent. Yan sabi niya dito. Ang tanong, pag-aaksayan ba ng panahon ang impeachment na ito habang may krisis sa gitnang silangan at milyon-milyong Pilipino ang kailangang ipagtanggol? He said, policy makers din kayo, unahin ang dapat unahin. Sa krisis sa Middle East po, unang-una tapos na yung giyera. Pangalawa, yung mga Filipinong nangailangan ng tulong po, maripatriate na po. Paso na po ang inyong mga issue. Ginawa na
maayos yung naging response ng ating gobyerno sa krisis. Ang asikasuhin mo yung buhay mo. Kung gusto mo makisawsaw dito sa impeachment, umuwi ka rito, mag-volunteer ka kay Sara na maging defense lawyer. Sumama ka sa 16-man defense team ni Sara Duterte. Yan ang pwede mong gawin. Now na. Hindi yung daldal ka ng daldal dyan sa YouTube channel mo. Sabagay, kumikita ka rin dyan sa YouTube, sumusweldo para pang-sustain sa pangangailangan mo dyan habang malapit ka nang maging stateless. Ano ba? Malapit na. O ngayon, dina-justify ni Harry Roque si Sara sa paggasta ng confidential funds. Yan sabi rito sa report ng Abante News. Roque sinalag paggasta ni BP Sara sa confidential funds. Dina-justify mo yung paggasta ni Sara Duterte ng confidential funds. Baka kasama ka dun sa mga nagkinabang sa confidential funds kasi nakasulat na mga pangalan. Lahat piki. Di ba? But anyway, pakinggan natin yung kanyang sinasabi dito tungkol sa confidential funds ni Sara Duterte. 125 million. Ito po ay hiningi ni Inday Sara para sa taong 2023 at hiningi niya ito matapos sila ito po ay para sa 2023, hiningi ito ni Inday Sara nung matapos sila manalo. Okay, di ba ang pagkapanalo 2022, ubos na ang pera. So humingi ng confidential funds, no? Ang definition po ng confidential funds ay pagkalap ng impormasyon sa mga ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng mga ganyang impormasyon na binibili talaga o binabayaran. Now, ang problema po dito ay sinasabi lang nila na merong maling paggasta ng confidential funds. Pero ang nagdedetermine po sa ating saligang batas, yung ahensya ng gobyerno na merong primary jurisdiction para sabihing illegal ang paggastos ng confidential fund ay ang Commission on Audit. Now, ang nangyari po dito sa first, second, and third quarter ng 2023, lahat po ng disbursements ng Commission on Audit ng Vice President ay naaprubahan ng Commission on Audit. Yung paggasta ng mga 72 million sa fourth quarter ng 2023 ay na-disallow. Pero hindi po yan na-disallow dahil ito po ay maling paggastos. Kung hindi, mayroong mga forms na hindi pa nasusumite ng Office of the Vice President. Iba po yung disallowance dahil mali ang paggastos o linustay or binulsa doon sa disallowance na mayroon lang kulang na mga forms. O ito Attorney Harry Roque. So kung ganun pala yung naging sitwasyon, wala mang problema sa paggagasta ng confidential funds. More na dapat isulong ni Sara ang trial. Bakit dismissal? Pati kayo, gusto ninyong ipadismiss ang impeachment case without the benefit of trial. More na dapat isulong ninyo yung trial, yung original niyang planong bloodbath, para doon ilatag itong mga posisyon ninyo. Tapos ikaw, na nagsasabi ng ganyan, kung hindi ka tanggapin bilang defense team kasi 16 katao na yung nasa defense. Plus yung mga senador, 18, kailang nagbago na ngayon yung komposisyon na pumabor kay Sara. Walang rason na pigilin ang impeachment trial. Kasi ma-acquit si Sara. Di ba? Pag yan mga argumento ninyo, kwento ninyo rito sa YouTube channel ninyo, napatunayan na talagang yan ang totoo, walang linustay, o di, very good, acquittal ang magiging sentensya sa kanya. So, finally, matutuldukan yung issue ng maling paggastos. Di ba? Malilinis yung pangalan ni Sara Duterte. Pero, ang style ninyo kasi, pinipigil ninyo na matuloy ang impeachment trial, dismissal kaagad. Ang ibig sabihin niyan, guilty. Hindi po ninyo maluloko, Attorney Harry Roque, ang mga mamamayang Filipino. Pag pinigil mo ang trial, napakalinaw, guilty ang ibig sabihin. Kasi kung hindi siya guilty, siya na mismo ang magsasabi, let's do it. Bloodbath tayo. Anong nangyari yung bloodbath naging, sabi ni Attorney Bocoy, naging bubble bath. Sabi naman ni Attorney Princess Abante,
Wisik-wisik na lang niya. Hindi po pwede na ang defense ninyo through social media. Tapos pa-interview ni Sara Duterte na wala siyang kasalanan. At saka yung pagsagot niya doon sa summons na basta na lang yung sinabi na walang katotohanan. Sabi ni Atty. Bocoy, napakalinaw yung punto at tama si Atty. Bocoy. Pag dinismiss mo niya yung mga akusasyon na walang katotohanan, dapat may paliwanag ka bakit walang katotohanan. Dapat may kasunod sapagkat ito ang ebidensya namin. Wala kaming ginawang mali. So dapat talaga matuloy ang trial. Pero habang pinipigil ninyo na matuloy ang trial, ang ibig sabihin niyan, guilty. Parang ikaw, hanggat hindi ka umuwi dito, harapin yung kaso, napakalinaw. Flight is an indication of guilt. Dito sa kaso ni Sara, dismissal is an indication of guilt. Dismissal without hearing the case, without trial, is an indication of guilt. Huwag kami, Atty. Roque. We were not born yesterday para madala mo sa ganyang mga pananalita. Harapin mo yung kaso mo. Imbes na pakisaw-saw ka dito sa kaso ng iba, harapin mo yung kaso mo. I-call mo yung challenge ni ni Risa Ontiveros at tinawag mong Risa Ontivirus. Ayan, depressed na si Atty. Roque kasi pinoproblema niya yung hindi niya problema. yung problema niya hindi niya inaharap, inaasikaso. Kaya lang naman po na disallow yang third quarter na 72 million na intelligence funds ay dahil may mga kulang na mga forms na dapat isumite ng Office of the Vice President. O di isumite niya sa impeachment trial mismo. Isumite niya sa impeachment court. O di ba? Para maabsuelto si Sara Duterte. Anong problema niya? Pero dapat tuloy ang trial. Talaga itong abogadong ito. Pangalawa, nawala sa katinoan. hindi pa po pinal yung disallowance na yan. Alam niyo po kasi sa COA, kapag merong disallowance, po pwede ka namang umapila doon sa Board of Commissioners ng COA mismo. At hindi pa po nare-resolba kung tama ba yung naging finding na Commission on Audit na merong mga forms na dapat bang isumite. Yan mismo ang i-present ninyo. Yan pinagsasabi mo para ma-submit siya on official official records during the impeachment trial hearing. Dito uubra dito sa social media. Hindi pa po yan nare-resolba, yung apila na yan. So paano ngayon magdedesisyon ang Senado kung tama ba o mali yung paggastos sa fourth quarter ng intelligence funds ni VP Sara? Bakit mo kasi pinoproblema yung pating desisyon ng mga senador? Unang-una, yung mga senador, marami kakampi si Sara. Kakampi ni Sara. Anong problema ang hindi ituloy? Gusto ninyong ipadismiss? Marami nga kayong kakampi sa Senado. Kung kayo, marami sa Senadong kakampi, dihado yung defense. Dihado yung prosecution panel. Dihado. Kasi maraming kakampi. Bakit confident yung prosecution panel na makonvict si Sara basta't matuloy yung trial kaysa sa defense ninyo? O, di ba? Malinaw na ang ibig sabihin. Mahirapan kasi yung defense sa bigat ng mga ebidensya. At mahirapan din yung mga kalyado ninyong senador na i-acquit si Sara. Kasi magbabackfire sa kanilang politika, karira politika, pagkitang-kita ng publiko na guilty si Sara pero in-acquit nila. Yan, Nari Roque ang malinaw. Kaya takot na takot kayo. Takot na takot si Sara. Biglang kambyo sa kanyang bloodbath na challenge. Uulitin ko po ha, in fact hindi na issue kung tama o mali yung paggastos. Kaya lang siya na-disallow dahil kulang daw yung forms. So kung madi-disallow, kung mapapatuloy nga yung disallowance dahil kulang ang form, ang gagawin lang ni VP Sara ay magsusumite ng mga karagdagang form na hinihingi ng Commission on Audit, di ba? Yun naman pala. O ano pang problema? During the trial, di-submit niya. O ito na po, na-comply na namin.
Ano pa? Di tapos ang kwento. Ang desisyon ng Senate Impeachment Court pagboto acquittal. O di ayos, solve. Dahil wala namang finding na linustay ang pera o mali o di naman kaya magarbo ang paggastos ng mga confidential funds na yan. Ngayon, siyempre, Doon ba lang sa sinabi ninyong hindi magarbo? Imagine na lang yung isang nirintahan na safe house. Lumabas doon sa investigasyon ng Kongreso. 250,000. Isang safe house, 250,000 isang gabi. Hindi magarbo? Anong klaseng safe house yan? Palasyo na ba yan ng hari ng United Kingdom? May isang kwarto doon na rinintahan na ganyan para maging safe house, ganyan kamahal. Tapos sasabihin mo, hindi magarbo. Pinalalaki nila yung issue ng mga piatos, use of pseudonyms. Now, hindi po inaamin ni Bibi Sara na yung mga sinasabi nilang piatos, yan yung mga ginagamit na pangalan. Pero standard po yan sa confidential fund na talagang gagamit ka ng pseudonym. Kasi confidential nga eh. May kinalaman sa national security. May mga banta sa mga buhay na mga nagbibigay ng impormasyon sa gobyerno kung sila ay pangangalanan. Malinaw na palusot. Kung gano'n ang paniwala ninyo, more na dapat idaan sa trial. Kasi itong mga sinasabing pseudonyms, kahit na pseudonyms, dapat back up pa rin ng totoong pangalan. Doon kasi mabubuking eh. Malinaw na yung kwarta, hindi man napunta sa piatos, kundi sa bulsa. Huwag kami, Harry Roque. Patunayan ninyo na tama yung paggamit. Tuloy ang trial. So, tanggap po talaga ang paggamit ng intelligence fund, ng confidential funds para bumili ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa national security. At naintindihan naman natin kung bakit bilang Vice President, yung tagapagpatupad din ng batas at bilang kalihim ng Department of Education, dahil alam naman natin na mga komunista ay pilit na pinapasok ang ating mga eskwelahan, talagang kinakailangan nating ma-monitor kung anong ginagawa ng kalabang natin ng gobyerno na ang teroristang CPP-NPA. Malinaw yung testimonya. Ang gumastos doon sa mga seminars ng Armed Forces, yung Armed Forces mismo, wala mang contribution yung DepEd. Pero pinalabas, may ginastos galing sa confidential funds para sa seminar. Pero wala man talaga. Yan ang lumabas sa investigasyon po eh. Ginamit yung mga pa-seminar, mga kababayan, para ma-disburse yung kwarta. Pero wala man natanggap sa seminar, yung pa-seminar ng Armed Forces. Nagamit pa yung Armed Forces. Ito yung dapat gawin mo, Attorney Harry Roque. Sabi ni Ontiveros, stop being a fugitive. Sabi ni Risa, the filing of an ethics complaint is open to everyone. Gustong patalsikin daw si Risa, sabi ni Roque. Open na niya yan to everyone. But I think Harry Roque is talking too much. What I'm gonna tell him is to come here first, face the Senate, and then I'll be willing to face him anywhere. But for now, I'll advise him to stop being a fugitive. Correct. Diba? Umuwi ka na, Harry Roque. Tago ka ng tago. Harapin mo, face the music. Yung kasi mong qualified human trafficking, yun dapat ang focus. Hindi yung kung ano-anong pinakikialaman mo. May sarili kang problema na kinakaarap, nakikialam ka sa problema ng iba. Hindi ka nga kailangan nila eh. Kasi kung kailangan ka ni Sara, kinuha ka na sana ng abogado ni Digong. Hindi ka man kinuha eh. Ibig sabihin, wala siyang tiwala sa'yo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay.
For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasong-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by Maritoni Fernandez, cancer survivor. Yung mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, and prevent cancer. For inquiries, look for Riz Maravillas. Message na lang po ninyo sa messenger niya. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, Eileen Closet po. Message na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Nakabase siya sa Amerika. Yan po mga kababayan. Ayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.